Safe kaya ako dito? Safe ka na. Habemus Papam. What is the crime that I committed? Alexandra Ayala's dream run continues. At least 72 people have died in Cebu after a destructive 6.9 magnitude earthquake struck the province. I want a bloodbath talaga. Mahiya naman kayo. Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. ...2025 was a tough year. Lalo na para sa amin. I mean, look, at tagal ko nang hindi nagkakasino. We can't just travel. What are we supposed to do here? Ang init! Hindi ko masut yung Richard Mille, yung mga patek ko. We're constantly in the news, we're being bashed. Even our kids, what about our privacy? Hassle. 6'7". Look at my kumparing Zaldi. Look at that face. Oh, kawawa naman. His passport has been cancelled. He lost weight, lost his hair, and probably lost all his will to live. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sunod-sunuran lamang daw siya sa mga utos sa kanya. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Sa mga nirelease niyang videos, pinakita niyang listahan ng mga kickback at mga maletang milyones daw ang laman. Ni Sigong Duling daw, hindi siya naambunan. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver. Paring Zaldi, nasaan ka man ngayon? I feel you. You are seen, not literally. We don't know where you are, but you know what I mean. Paano ba kasi umabot sa ganito? Konting throwback at konteksto muna tayo. Kumbaga sa punchline, perfect timing ang tatlong sunod-sunod na bagyo na tumama sa bansa ilang linggo bago ang ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Trising, Dante at Emong, kahit yung mga dating safe naman sa baha, lumubog din. Kaya medyo napuno na rin itong si PBBM. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Nasa na raw ang flood control projects. For the first time, umabot sa 1 trilyong piso ang pondo ng DPWH para sa 2025. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. My good friends in Congress, we're very happy to hear this. Nag-standing ovation pa nga eh. Music to their ears yan. Kaya Mr. President, one more time please. Mahiya naman kayo. Around 2 weeks after SONA, nagpa-press call si PBBM. Pinakita niya ang honor roll pagdating sa mga contractors ng DPWH. Ito raw ang top 15 sa kasakiman sa kontrata. In-order daw ng kinsing ito ang 20% or around 100 billion pesos na pondo para sa flood control. 5 of these 15 contracts are projects in almost all regions nationwide. Seryoso raw si PBBM sa paghunting sa mga ito kaya siya na mismo ang nag-inspeksyon sa mga proyekto. Walang ginawa kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Buenamano, ang proyektong Riverwall sa Bulacan. No, I'm not disappointed, I'm angry. Dahil sa listahan ng Pangulo at tindi ng galit ng mga tao, nagsimula na ang pinakabagong drama sa TV, radyo at internet. It is our duty to get to the bottom of this. Mabilis na paamin ang noon ay Public Works Secretary na si Manny Bonoan na may mga ghost projects nga. In all confidence, Your Honor, I think so. Kasi bilis ng pag-amin niya at pagbibitiw niya bilang kalihim. Don't worry, Sec Manny, marami kang makakaramay sa hanay na yan. Pinalitan siya ng boy wonder ngayon ni PBBM na si Vince Dizon. From transportation to public works, napamura na tuloy siya. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, ay mga tao dito.
Hindi mo ba sigay iniisip? Bakit ka nagbayad ng hindi kompleto? Easy lang, Sek. Kailangan pa natin bumawi sa before and after look mo. Back to Blue Ribbon. Isa sa most awaited na karakter sa mga pagdinig ang BFF ni Mayor Vico na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Aminado ang power couple na siyam ang construction companies nila at minsan sabay-sabay nagbibid para sa parehong proyekto. Wala rin kagatol-gatol niyang inamin ang bumabagabag sa ating lahat. Pinili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Tama ba? Sir, yes po. Kabilang ang Rolls Royce na yan sa 28 luxury vehicles na kalaunan ay kinumpis ka ng Bureau of Customs. 7 of them were auctioned. Curly remains in Senate custody while his wife surrendered to the NBI. Nga po yan ngayong gabi ng flood control contractor na si Sal Diskaya matapos siyang opisyal na arestuin. Binasahan na rin siya ng Miranda rights at Yung warrant sumailalim of arrest po na in-issue ng malversation of public funds or property under Article 217 of the Revised Penal Code. I heart you too, madam. Kung matatala ninyo, sa testimonya ng mga Diskaya, unang nakalaglagan. Sa isip siguro nila, nandito rin lang tayo Sige, damay-damay na. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. At dyan na nga, unang narinig ang pangalan ng aking kumparing Zaldi at ang medyo kaklose ko rin na si Speaker Martin Romualdez, pinsang buo ng Pangulo. Pero as expected, lahat nag-deny. Buti pa si Senator Jinggoy. No need to worry. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that your Alam mo naman, biro lang naman yun Wala yun. Or so he thought. Sa pagsala kasi ni Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, sinabi niyang 30% daw ang SOP o kickback ng ilang senador sa mga proyekto. si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Sa bilis mag-deny ni Senator Jinggoy, napadami patuloy ang typo error sa kanyang statement. Bukod kay Jinggoy, damay din si Senador Joel Villanueva na agad ding umalma. Wala po ako kailanman naging flood control project. Muling nadawit ang pangalan ng dalawang senador sa testimonya naman ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, pati na isa pa nilang dating kasamahan. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA sources ng 2024 na magkakalaga ng 300 milyon na para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sen Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. As expected, the former senator also denied the allegations. And lately, humihingi na rin siya ng dasal. Sige na, yung akin. Bagal. Si Bryce nga pala at si Boss Henry are now facing criminal charges and tax cases. Nagsoli na rin si Bryce ng mga luxury vehicles at si Boss Henry naman over 100 million pesos ang binalik. How touching. Remember, naiyak pa nga si Boss Henry dahil nagsisisi na raw siya. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. I wonder, naiyak din kaya siya nung natalo ang halos 1 bilyon sa casino ang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President.
Isa pa sa mga pangalan na madalas nating marinig ay si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nagigilty daw siya kaya lumantad na siya. Una niyang sinabit ang dati niyang boss na si Secretary Bonoan, pati na si resigned USEC Maria Catalina Cabral, hanggang maapunta na kay Senador Mark Villar na dating kalihim ng DPWH. And the list goes on. Chisa Escudero, Nancy Binay, Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Grace Poe. All of them of course denied any wrongdoing. Si Bernardo naman mas marami pa raw ibubunyag basta pumasa siyang state witness na siya ring request ng halos lahat ng humarap sa investigasyon. At dyan may konting problema si Senador Erwin Tulfo. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Nagsimula ang lahat sa diskusyon ni Senador Marcoleta at noon ay Justice Secretary Boying Remulla. Sabi ni Marcoleta, wala sa batas na kailangan mag-sorry ng pera para lang mapasama sa Witness Protection Program. Tama naman, sabi ni Remulla, na ngayon ay ombudsman na. Pero di naman daw itong usaping legal, kundi usaping moral. You may be disbarred from doing this. I am articulating the provision of law. Hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right. Hindi rin pinalampas ni Senator Robin Hood Padilla ang pagiging law bender ni Tulfo. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Paglilinaw ni Tulfo, malinis ang kanyang intensyon at naunahan lang siya ng galit. At habang gumugulong ang Blue Ribbon hearing, sumabay pa ang kamera. Can you show this para lang sabihin di ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. On the record, Mr. Chair. I have the floor. We did not refuse to invite. I have the floor. Motion to suspend. Paulit-ulit din na topic kung bakit nga ba hindi pwedeng isamon ang kasamahan nilang si Zaldico. Kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Sa Kamara rin unang nag-ugat ang kalbaryo ni Quezon. Kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yon? Kay Senator Cheese po. The COMELEC later on cleared Escudero's name. Pero bago yan, let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations. pinalitan siya ng nagbabalik na si Tito Soto. I, Vicente C. Soto III. Ang misis naman niyang si Hart, hindi naka-attend ang Fashion Week. We really missed her in Paris. Anyway, dahil sa change of leadership sa Senado, natanggal din si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Mukhang hindi rin siya safe sa mga bangayan dyan sa Senado. Marcoleta, out! Lacson, in. This hearing is a continuation of the motto. Pero that doesn't mean mawawala sa eksena si Ginoong Marcoleta. He delivered perhaps one of the biggest bombshells via a man named Orly Gutesa. Nagpakilalang nating Marine at Security ni Zaldico si Gutesa. Utang natin sa kanya ang bagong bokabularyo. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Personal daw siyang nag-deliver ng mali-maletang basura kina Zaldico at Speaker Romualdez. But here's the problem. We have not seen Gutesa since. Hindi rin daw totoo ang notaryo sa kanyang statement. Nasaan si Orly Gutesa? Sabi ng Marines, oops, don't look at us. Si Marcoleta naman hindi rin daw alam kung nasaan ang kanyang surprise witness. Habang tuloy-tuloy ang Senado, nagsimula na rin ang pagdinig ng ICI o Independent Commission for Infrastructure na binuo ng Malacanang. It is a three-man panel chaired by Justice Andy Reyes. Inappoint na special advisor si Baguio Mayor Benji Magalong. Pero after 2 weeks, goodbye agad.
Yan po ang aaralin ng legal team. Sinabihan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka lang. Bago matapos ang taon, a frustrated former DPWH Secretary Rogelio Singson also resigned as commissioner. I had to ask friends from the private sector to lend us printers. This is the first time I am having all of this maintenance medication in my life. Isang araw matapos magbitiw si Singson, na-release din ng 41 milyon na pondo para sa ICI. Intense ang pag-cover ng media sa mga hearing ng ICI. Medyo mailap kasi ang mga naiimbitahan sa komisyon. Pero lahat naman sila, wala naman daw tinatago. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this honorable commission? I do. Wala po kaming tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Ang haba na ng tinakbo lang usapin sa flood control. Si kumparing Zaldi nag-resign na bilang congressman, pero hindi pa rin mahagilap. Ganun din si Speaker Romualdez. Sabi, lagi raw na sa Manila Golf. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Join the club sina Budget Secretary Mina Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin. Dami na nag-resign. Pero ang tanong, may nakulong na ba? Wala! May nakulong na ba? Wala! Ang sagot, At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Arrest warrants have been issued to at least 18 individuals, including Zaldico. Nasa siyam na ang naaresto, di nga lang natin masyadong kilala. May mga pinakakasuhan sa ombudsman, may iba pang pinaiimbestigahan, may mga sinuspinde, kinasuhan ng BIR at kung ano-ano pa. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Pero ang mga tao, galit na galit pa rin. Subukan nyo namang tumayo. nandiyan na pala kayo. Sorry, medyo napasabangkay ko ng pizza. Bigla kasi ako nag-crave eh. Boss! Pahatid lang. Inaantay nila. Pakulang, please. Anyway, the biggest breakup this year. At mukhang wala nang balikan yan. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. Early this year, nag-Hong Kong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi para mag-Disneyland, kundi para sabihin sa mga Pinoy doon na hindi siya natatakot. Kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Ang sinasabi tadhana ni Digong, ang bulong-bulungan noon na aarestuhin na siya ng International Criminal Court o ICC dahil sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Matagal na akong hinahabol ng mga ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Kinabukasan, inaresto si Duterte paglapag sa NAIA at dinala sa Villamor Air Base. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with you. That is a serious illegal detention. Dose-dose ng pulis sa pamumuno ni noon PNP Chief Nicolas Torre ang nakabantay kay Duterte. Kasama ni Duterte ang kanyang common law wife na si Hanilet at anak na si Kitty.
ang very loyal young aide turned Senator Bongo hindi nakapasok. Yung kanya lang gusto lang naman daw niyang mag-deliver ng pizza. Kayo naman. Hatid lang. Inaantay nila. Pakilang. Still there? Ang sarap talaga ng pizza. Mainit-init pa. Kasi init naman ang tagpo dyan si Villamor nung mga panahon na yan. Nagugulan kasi si Tatay Digong. Bakit daw siya ina-arrest? So, what is the law and what is the crime that I committed? Sagutin mo yan, General Torre. To Article 718 of the same statute for murder. Kasama ni Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medialdea at Attorney Martin Delgra na parehong nakabangga ni Torre. This is a police operation. The right to counsel is something that has to be observed. At habang papalapit na ang pagsakay ni Duterte sa aeroplano, painitin ng painit ang mga tagpo. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Habang ang nanay naman ni Kitty na si Hanilet, Ito yung gawin niya! eventually, before midnight, Duterte boarded a Gulfstream jet that took him to the ICC detention facility at The Hague, Netherlands, as his daughter, Vice President Sara Duterte, looks on. Nakikita naman natin kung ano yung ginagawa nila, na panggigipit nila. Saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayo? Digong was accompanied by Medialdea and the nurse. No family member. Si Kitty, sa Instagram naglabas ng sama na loob sa kanya ay pagkidnap sa kanyang ama. She also shared a photo of Duterte's health condition. Diretso sa ICC facility si Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Ang mga Pinoy sa Europe, mabilis na nagtipon sa labas ng ICC para ipakita ang suporta sa dating leader. Sa card man lang, maipadaan namin ang aming malaking support, buong pusong suporta at buong pusong pagmamahal sa kanya. Agad ding lumipad papuntang The Hague si VP Sara kasama si Senador Robin Padilla. Naroon din ang noon ay hindi mahagilap na si Harry Roque. My name is Herminio Harry L. Roque Jr. I'm a member of the List Council of this court. I'm here to confer with my client Rodrigo Roa Duterte. He does not know that I have arrived at The Hague. He has to be... Napagbigyan si VP Sara na mabisita ang kanyang ama. Ang request daw nito, umuwi na siya ng Pilipinas. He repeatedly said, do not leave the country. Do not leave the Philippines. I told him that when we are able to meet with the legal team, that I will immediately return home. Inabot din siya ng halos isang buwan bago nakauwi. And finally, Mr. Duterte made his first court appearance, making him the first Asian head of state to be tried before the ICC. Ang Rodrigo Roa Duterte. Sa pre-trial hearing, binasa ang mga karapatan ng dating Pangulo at mga kaso laban sa kanya. Murder of at least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad. B. Murder of at least 24 persons, allegedly criminals, such as drug pushers or thieves or drug users. Buong pamilyang Duterte ang makailang beses na bubisita sa kanya sa The Hague. May mini-reunion pa nga ang magkakapatid doon. Masaya siya na nakakausap niya kami at medyo maingay kanina kasi apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So medyo siguro na-miss niya yung ganon na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kami. Sa ICC nasa The Hague, nag-80 si Duterte. PRRD,
Tatay Digong, happy birthday! Sa labas ng ICC facility, nakiselebrate ang kanyang mga taga-suporta. Since then, we have not seen a glimpse of the former president. Sa hearing para sa apela for interim release, hindi na rin siya dumalo. The appeal was rejected. The defense has failed to show that the pretrial chamber's approach was unreasonable. The first ground of appeal is rejected. Isa pang hindi na natin nasilayan simulan Nobyembre, si Senador Bato de la Rosa. Missing in action mula nung mapabalitang may warrant of arrest siya at para mag-reunion sila ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Bring it on. Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas! So it begins. Team BBM versus Team Sara sa eleksyon. Hindi po ako nahihiya na iharap sa inyo kung hindi nais ko pong ipagmalaki sa inyo ang ating mga kandidato. Boto tayo ng diretso and let us all save the Philippines! Malakas ang mga pambato ni Pangulong Marcos sa pagkasenador. Kabilang sa alyansa para sa Bagong Pilipinas ang ilang incumbent at returning senators. Kasama rin sa slate, si Senadora Ivy. Di nga lang siya umaten sa kanilang kampanya. Ang manok ni VP Sara, maloyalista ng kanilang pamilya. At habang papalapit ang halalan, lalo pa yung nadagdagan. Sina Amy Marcos at Camille Villar, parehong alanganin nun sa mga survey ay last minute na inendorso ni Sara Duterte. Laban ng tama. Itama ang mali. Sa magkakaibigan, walang iwanan. At meron ding Team Pink ni dating Vice President Leni Robredo. Tumitindig ako sa harap ninyo ngayong gabi. Hindi bilang kandidato, kundi bilang kapwa nyo Pilipino. Sa kampanya, may halong saya, may mukbang, kantahan, aksyon, Walang atrasan. Laban kung laban. at drama. Sambayan ng Pilipino! Bring him home! Bring him home! At sa Davao, naging klaro kung tungkol saan ba ang eleksyong ito. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo. Malaking bagay ang pagkakulong ni Tatay Digong sa naging resulta ng eleksyon. Matindi ang galit ng kanyang mga supporters. At sa araw ng botohan, the Dutertes appeared to have reasserted their unprecedented influence. Top-notcher long-time aide ni Digong na si Senator Bongo. Pangatlo naman si Senator Bato de la Rosa. Duterte ally Rodante Marcoleta surprised everyone by coming in at number 6. Mukhang nagbunga rin ang buzzer beater endorsement ni VP Sara kina Amy Marcos at Camille Villar na sumabit sa top 12. Sa harin ng administrasyon, pasok ang first-time senator na si Erwin Tulfo at mga datihan na sina Lacson, Soto, Pia Cayetano at Lapid. Ang malaking sorpresa, silang dalawa. Balik sa Senado, sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan na halos hindi pumasok sa mga survey. Hatag daw yan ng mga tahimik lang na kabataan. In Congress, Liberal Party allies Laila de Lima and Chel Jokno both won seats. Akbayan was the top party list. Kahit nakukulong, walang kahirap-hirap na nahalal sa pagka-mayor ng Davao, si Digong. Ang anak na si Baste, Vice Mayor. Si Pulong, balik Kongreso. Bakit nga ba importante ang resulta ng nagdaang eleksyon? Dahil sa kanya, kampanya pa lang, nagbibilangan na. Makuha kaya ni VP Sara ang kailangang boto para ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. Buwan ng Pebrero, kainitan ng kampanya, in-impeach ng House of Representatives si VP Sara Duterte. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa, ini-impeach ng Kamara ang isang vice-presidente. Ay nga dito, nasa Senado na ang bola sa pagpapatalsik kay VP Sara. Na-transmit ang kaso sa Senado 2 oras lamang bago ito mag-adjourn para bigyang daan ang kampanya. sa pagbabalik sesyon ng Senado, matapos ang eleksyon, isang salita ang nangibabaw.
Forthwith kuno yung must impeachment na yan. forthwith be presented to the Wala body. tayong choice, forthwith. But I disagree na sa Tagalog, agad-agad ang forthwith. Katumbas ng forthwith sa Pilipino ay hindi agad. Agad nga yung nasa official version. Marami ang bumatikos kay dating Senate President Cheese Escudero dahil sa salitang yan. Sagot ni Cheese. Forthwith means within a reasonable time, which may be longer or shorter period according to the circumstances of a particular case. Pagkatapos nito, nanumpa rin bilang presiding officer ng impeachment court si Escudero. I will do impartial justice According to the Constitution according to the Constitution and laws of the Philippines. and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. At matapos ang mahabang diskusyon, sumunod na ring nanumpa bilang senator judges ang mga senador at nag-convene bilang impeachment court. Ang reaksyon ni VP Sara, Truly want a trial because I want a bloodbath talaga. pero wala namang dumanak na dugo. Mapila ang kampo ni VP Sara na ibasura ang impeachment case dahil sa 1-year bar rule. May nauna na kasing 3 kaso na sinapa laban sa kanya. The 3 impeachment complaints were... Umayon dito ang Supreme Court, who unanimously voted to dismiss the impeachment case against the Vice President. Itabi na muna daw yan, at least until February 2026. Earlier than February 6, 2026, the Supreme... Around 2 weeks matapos niyan, bumoto ang Senado para i-archive ang impeachment laban sa Vice Presidente. Not dead, but archived. Pwede pang buhayin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang pananaw ng ilang mambabatas matapos magdesisyon ng Senado na i-archive ito. 19 ang pabor, 4 ang hindi, 1 ang nag-abstain. Let history show that I chose principle over pressure, law over lawlessness, and country over partisanship. After reading the decision, it is clear as day. Ang boto kong ito ay hindi para i-absuelto si VP Sara Duterte. Sa totoo lang po, gusto ko siyang humarap sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga issue upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Our people must have the power to make the highest rulers accountable. Ang hindi nadaan sa impeachment, dinaan naman sa ombudsman. Kinasuhan ng plunder si VP Sara at 15 iba pa dahil sa issue ng confidential funds. Sa isang statement, tinawag naman itong another fishing expedition at pag-divert ng atensyon ng publiko palayo sa katiwalian sa gobyerno. Game na ba kayo? Okay, sa isang podcast, sinabi ni Pastor Duterte na matagal na niyang gustong mambugbog ng anong hayop. A. Panda. B. Kalabaw. C. Pagong. D. Unggoy. Ang tamang sagot ay... Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Sabi ni Pastor kay General Torre, you are nothing without your position. Bilang sagot, kumasa ang noon ay hepe ng PNP sa hamon na ano? A. Jack and Poy. B. Sabong ng gagamba. C. Suntukan. D. Pitikan ng tenga. General Torre, take it away. Tamang-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a, charity boxing match. Walang sinayang na oras si Torre at agad training. Here's our bonus video. He even ran in the rain a la Rocky Balboa. Here's our second bonus video. Handa raw sumampa sa ring si Baste sa isang kondisyon. Ano ito? A. Sa Davao laban. B. Walang dapat kamera. C. Magandang round girls. D. None of the above. Ang sagot, Mayor Baste. I suggest all politicians, including me, I would be second to him. No, ako'y sunod. Let's do it. Tayo lahat. Pa-hair follicle test tayo. Ay, ang layo pala. Pero mas malayo ang pinuntahan niya, ilang araw bago ang laban. Lumipad si Baste papuntang Singapore. Kaya ang ending...
And now here's the real champion this year. Just when you thought walang good news na hatid ng 2025, this girl proves you wrong. 20-year-old Alex Ayala started the year ranked 130th. She ended it in the top 50. The first Filipina player ever to do so. My country too, because it's historic. It's the first time any Filipina has done anything. Tinalo niya si world number 2 Iga Swiatek sa quarterfinals ng Miami Open. Made her the first Filipina to beat a player in the top 5. Isa pang panalo, si Atista Manalo. She bagged third runner-up in the 74th Miss Universe in probably one of the most controversial results in the pageant's history. It's not under our control anymore. All we can do is do the best under my control, and then that's it. Whatever the result is, we have to accept it. Congratulations, ladies. I have not lied to the people. I have not manipulated events. Some call it divine intervention. Sunod-sunod ang mga baha at bagyo sa bansa ngayong taon. Which begs the question, nasaan na ang mga flood control projects ng gobyerno? Welcome back to our news year-end report. Mula Ilocos Region at Central Luzon hanggang Western Visayas, nahagip ni Bagyong Krising na lalo pang pinalakas ng habagat. Around 30 cities and municipalities are put under a state of calamity due to severe flooding. At least a dozen were confirmed dead. May kaba pa rin pero ino-obserbahan namin yung sitwasyon. Lalo na may sunod ulit na bagyo. Hindi pa lubos na nakakalabas ng bansa si Krising, pumasok na ang Bagyong Dante, kabuntot pa ang Bagyong Emong. Mindoro Island naman ang nasa pool ni Dante. Abot yan hanggang Romblon, Leyte, Cebu at ilang pagbahagi ng Mindanao. Pati Central Luzon at Calabarzon ay apektado rin. Kaya pagdating ng Bagyong Emong, bugbog na tayo. Lubog sa baha ang Northern Luzon at umabot sa signal number 4 ang storm warning signal. Balikas may mga tao dyan, pre! Baka bumaba yung kuryente. Sunog lahat yan. Pwede tayo magsona si Pangulong Marcos, punong-puno na ang mga Pilipino. Hindi pa pala baha magpapalubog sa bansa, kundi ang kakiwalian at kasakiman. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Literal na rumaragasa ang Typhoon Ragasa o superbagyong Nando sa Cagayan, Ilocos at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Malakas na ulan, hangin at landslides ang dala nito. What no one saw coming was the devastation brought about by Typhoon Tino in Cebu. More than 200 people dead, around 100 still missing. More than 1 million families affected, making it the deadliest flooding incident in the province in the past 2 decades. Makapunta kong emergency. Pwede pa kapag mi diri dapita Villa Azalea Kutkot Liluan, please. Please guys.
Sa bang hindi. Masakit talaga, sir. Masakit po. Akala ko katapusan ko na. Katapusan na namin. Nakakadurog ng puso ang pinsala ni Tino. Halos bubong na lang ang nakita sa mga komunidad sa lawak at tindi ng baha. Wasak ang mga bahay, tumba ang mga puno, inado ng mga kotse na nagpatong-patong na lang sa kalsada. Bata, matanda, may kapansanan, walang sinisino ang bagsik ng bagyo. Pati na rin ang bagsik ng internet. Tama ba, Slater Young? Nagpalala raw sa pagbaha ang hillside development ni Slater Young na Monterrasas de Cebu sa Guadalupe. Sa investigasyon ng DENR, lumabas na maraming environmental violations ang Monterrasas kaya pinatigil na muna ang pagpapatayo nito. Si Slater at asawang si Chris Uy naispatan sa airport na palabas ng bansa. Malaking dagok ang bagyong Tino sa Cebu na noon ay bumabangon pa mula sa 6.9 magnitude na lindol. Niyanig ang hilaga bahagi ng Cebu gaya ng Bogo City at San Remigio. Bukod sa mga bahay at kalsada, napinsala rin ang ilang heritage sites doon. Humigit kumulang 70 ang nasawi. Isang linggo matapos niyan, Davao naman ang nilindol. Kambal na lindol ang yumanig sa Davao Oriental, isang 7.4 magnitude na lindol na sinundan ng isang 6.8 magnitude earthquake. Around 1,000 aftershocks were recorded with some over magnitude 5. At least 9 were confirmed dead. Isang linggo pagkatapos ni Tino, si Uwan naman. Isa ring super typhoon si Uwan na humagupit sa Luzon hanggang Bicol at Visayas. Sa taas at tindi ng hampas ng alon, wasak ang mga kalsada sa gilid ng dagat sa Baler. Ganun din sa Catanduanes. Abot ng mga bahay, tulay at kalsada na malalakas at matataas na alon. Matinding pagbaha na buwal na puno at poste ng kuryente. Brownout, wasak na tulay at kalsada ang iniwang pinsala ng bagyo. Para habang lubog ang buong Pilipinas, wala pa rin talagang nananagot. Kaya binahan na rin ang mga kalsada ng galit at puot ng mga pagod at punong-puno ng mga Pilipino! Nakamaskara ang mga nanguna sa riot sa Maynila. Sinira ang mga barikada. Naghagis ng mga bato, bote, molotov bombs. Nanakit ng mga pulis. Nanira ng traffic light, nag-vandalize. At ang final act, nanunog ng motel. Sa kabilang banda sa EDSA, mas payapa. Ang daming pag-artista. We are the generation that will not let corruption win! Dahil mahirap man o mayaman, lahat ninanakawan. Lahat Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. 3 araw na rally ang plano ng impluwensyal na Iglesia ni Cristo sa Luneta. Maayos at payapa na nairaos ang unang araw. Pero kinabukasan, naiba ang timpla. Dahil sa kanya. Kinumbinsi ko ba si Bongbong? Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanya
Tinawag ng Malacanang na desperada ang senadora. Si Sandro Marcos naman sinabing hindi yan gagawin ng isang tunay na kapatid. Si PBBM namamalikmata yata. The lady that you see talking on TV is not my sister. Hindi siya yan. Hindi siya yan. That's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Tinapat naman sa araw ni Bonifacio at Atao ang huling malakihang anti-corruption protest sa taong ito. Tinawag na Baha Luneta at trillion peso march sa EDSA. Naging payapa naman ang parehong pagtitipon. Hindi man kasing laki ng mga naunang rally, hindi naman daw ibig sabihin ay humupa na ang galit ng mga Pilipino. We have to give it to our government. Just when you thought wala nang ilalala pa ang atraso nila sa bayan, meron silang bagong entry. Courtesy of DTI Secretary Cristina Roque. Meron tayong Christmas ham, meron din tayong salad, meron din tayong pandesal, meron din tayong, we can add itong luncheon meat, corned beef, and then we can also add hot dog. And then kung ayaw naman natin itong luncheon meat and corned beef, pwede rin tayo magdagdag, let's say, ng pork barbecue, pwede rin tayo magdagdag ng fried chicken, but this is for a family of 4. So, dito po namin kinuha, or dito ko po kinuha, yung price guide na, yung price na 500 pesos for the Noche Buena celebration. Marami ang umalma. Tumamon kay Roque na samahan sila mamalengke. Nanak din niya ng sangkaterbang meme at 500 peso Noche Buena challenge sa TikTok. Tanong, saan nga ba abot ang 500 pesos mo? Wala kang mabibili doon. Isang kutsara. Malabo pa sa sabaw ng bangus yan. Aras kaldo lang yan. Mahirap, di yun magkasya. Ayon sa ilang ekonomista, politiko at celebrities, isang malaking insulto ang pahayag ni Roque. Ninakaw nyo na nga mga Pilipino tilipid nyo pa ang Pasko nila. 500, kapedyo lang yan Ang punto, Filipinos deserve more, we deserve better. Hindi tayo safe. Hindi safe sa baha at mga kalamidad. Hindi safe sa katiwalian, sa magahaman at kasakiman. Hindi tayo safe sa gobyernong nanliliit at nangiinsulto. Darating kaya ang panahon na magiging safe ng Pilipino?